players, tara na sa ating part 7 ng ating chess opening surprise sa Sicilian Defense. At ito ay part 7 na. Pero syempre, bago tayo magsimula ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell na all para mabigyan ko kayo ng isang free chess ebook. So, pili lang kayo ng ebook sa mga ipinakita kanina. Okay, start na po tayo. E4, C5, Knight F3, E6, D4, C takes D4, Knight takes D4, Knight F6, Knight C3, Bishop B4. So ito po yung tinatawag na pin variation sa Sicilian Defense. Medyo hindi siya ganun kasikat kasi kapag ka nagtitingin ako ng mga books ng Sicilian, bali asa bandang last part na po ito ng libro. Tsaka hindi siya ganun kalakas para sa black. Ibig sabihin, kung sakali mang ginamit ito ng black, merong mas malaking chance ang puti dito. And tsaka paalala ko lang po ulit, hindi naman ito gaanong nagagamit sa mga laban, pero mas maganda pa din na may konting background tayo sakaling ma-encounter natin ang pin variation. Okay? So ituloy po natin. Ang sumunod na tira ng puti ay E5. So inatake niya yung knight sa F6. Ngayon, ang pag-aaralan natin na ang ipapakita kong surprising move ng itim dito ay ang knight E4 tsaka ang queen A5. Yan. Kasi ang main move kasi dito or main line na tira ng itim ay knight D5. Pero ang ipapakita natin ang knight E4 at saka ang queen A5. So unahin muna natin ang queen A5. Oops. After knight E5, tira ay queen A5. Tapos dito, ang gagawin ng puti ay e takes F6 lang. So hindi niya iisipin yung atake ng bishop tsaka yung queen. Tapos dito, ang gagawin naman ng itim ay siyempre babawi siya. Bishop takes C3, B takes C3, queen takes C3, check. Tapos queen D2. So yan po ang tamang tira. Tsaka dito magkakaroon ng gandang kwento kapag kung sakaling kinain ng queen yung rook sa A1. So queen takes A1, queen C3, tapos queen B1. So ang gagawin pala dito, kaya nag-queen dito yung puti ay kukulungin yung black queen. Ngayon kung sakaling yan, so queen B1 tapos bishop D3 tapos mag-queen B6 yan, syempre tatakas yan. Ngayon ang gagawin naman ng puti dito ay f takes G6 lang. Tapos rook G8, queen G5, H6. So dito, after H6, may dalawang pwedeng gawin ang puti dito. Pwede siyang mag-queen F6 or queen takes H6. Ngayon kapag ka nag-queen F6 naman, ang balak naman kasi nito, yung bishop yung kakain sa H6 tapos babalik yung bishop sa may G5 para makapag-mati dito. So kapag ka nag-queen F6, ang gagawin naman syempre ng itim dyan ay mag-queen D8 lang. Tapos, queen takes D8, king takes, bishop takes H6, tapos dito, F5. Knight takes F5, so may sacrifice na dyan. Kasi kung sakaling kinain, so let's say kinain nga niya, nag-bishop C4. So may threat sa may rook sa G8. Tapos, magro-rook E8 lang. Tapos king D2. And then knight C6. Tapos dito, bishop F7 lang. So grabe yung bishop F7 kasi may threat sa rook. So saan ngayon pupunta yung rook sa E8? Tapos dito, syempre, magta-try na mag-develop yung itim dito, mag-D6 para makawala yung bishop niya, yung light square bishop. Tapos dito, ang gagawin naman ay rook E1. So magpupumilit na makipag-exchange sa may rook sa E8. Bakit hindi niya kinain kagad? So dito, hindi kinain kasi kagad ng puti yan eh. Kasi pagka kunwaring kinain lang yan,
Yan. So, kinain meron lang kasing bishop e6 para walang promotion ng queen doon. Kaya ang ginawa ng puti ay nag-group e1 muna. So, nag-group e1. Yan. Nakipag-exchange sa rook sa e8. Tapos magna-knight e5 yan. So, itatry ng itim na hindi mawala yung kanyang rook. Tapos para makapag bishop e6. Tapos dito, meron lang f4. So, ito, libre na yung kabayo dyan. Kasi kung tatanggalin man yan, yung rook naman yung malilibre doon. So, panalo ang puti dito. Ito yung sa laban ni Osakov versus Todorov noong 2000. Yan. So, yan yung queen f6. Ngayon naman, kapag ka nag-queen takes h6 yan, pagka nag-queen takes h6 naman, meron lang queen c5, tapos castles, tapos queen e5. Ang gagawin naman ng itim kasi dito ay pupuntiryahin niya yung pawn sa g7. So, ang gagawin naman ng puti ay syempre, i-threat niya naman yung rook para umalis ito, tapos papipilitan yung black na mag-rook takes. Tapos dito, ang magandang tira ng puti ay f4. So, dalawa na yung threat dito. Threat na yung queen, tapos threat pa yung rook. Hindi naman makapag-rook g6 kasi kakainin ng bishop. So, yan yung posibleng mangyari kapag ka nag-queen takes h6 yung nag-queen takes h6 yung puti dyan. Okay. Yan. So, kapag ka nag-queen b1, yan. Ngayon, tingnan naman natin kung sakaling mag-g6 muna yung itim dyan. Nag-g6. Kung kasi sa una nating variation, nag-queen b1 siya dyan. Yan. So, nag-bishop d3. So, dito, papakita natin pag nag-g6 naman yung itim. Pag nag-g6, meron lang knight b3. So, kukulungin yung queen sa a1. Ngayon, pagka nag-queen b1 na yan, wala nang kawalayan kasi meron ng bishop d3. Unlike kanina kasi, yung kabayo nandito pa sa may d4. So, losing na yung itim dyan kasi wala na siyang queen, tapos underdeveloped pa yung mga pyesa sa black. Okay? So, yan po yung queen a5. Ngayon, balikan na po natin ang knight e4 na move ng black. So, ito po yung surprising move. Yung pangalawang surprising move, yung knight e4. Yan. Tapos, ang move naman dito, ang magandang tira ng puti ay queen g4. So, nung umatake yung puti sa knight f6 ng black, nag-knight e4 siya para mapin naman yung kabayo sa c3. Pero after kumounter yung black, merong good move na queen g4. Yan. So, may queen g4. Tapos dito, ang pwedeng gawin ng itim ay queen a5 or knight takes c3. Tignan muna natin ang queen a5. Kapag ka nag-queen a5 ang itim dito, ang tira na yun ay malapit-lapit na maging 1-0 or pabor yan sa puti. Kasi ang gagawin dito ay mag-queen takes g7, bishop takes c3, b takes c3, queen takes c3, check, tapos king e2, tapos d6. Ngayon, ang purpose naman ng d6 dyan ay para makapag-check yung right square bishop ng itim dyan. Tapos, ang gagawin muna ng puti dito ay queen takes h8. So, check yan. King e7. Bishop a3. Check. So, kung mapapansin nyo, yung bishop sa may a3 is pinapamigay lang. Ngayon, kung talagang kinain ng itim yan, nag-queen takes a3, meron lang bawi na queen takes c8.
Tapos after queen takes C8, queen B2 para may threat yung itim sa kabayo at sa rook. After queen B2, isang suporta lang yan, isang tira lang na knight B3. So yun yung kagandahan. Ngayon kung sakaling nag queen takes E5 yan, ang tira naman dyan ay F4. So after F4, kung sakaling nag queen takes, ang tira naman dyan ay queen C4. Ngayon kapag hindi niya kinain yung pawn dyan, let's say nag knight C3, so dalawa yung check, may double check yung puti. Gagawin naman dyan ay king D3 lang. So lagas ang isang pyesa dito kasi may threat sa queen, tapos may threat sa kabayo sa may C3. Ngayon kung sakaling nag knight C6, kain lang to. Tapos kung kakainin man yan, yung queen sa may C8, kain lang din. So lamang ng dalawang pyesa yung puti dito. Tapos hindi na yan mahirap para ipanalo pa. So yan yung kapag ka nag queen A5. Ngayon naman, nag queen takes A3 pala. Pagka hindi, kung sakaling hindi kinain yan, let's say nag D6. Let's say nag D6. Yan, para takpan yung check ng bishop. Meron lang knight bishop, knight B3. Tapos kung sakaling kinain to, nag queen takes C2 check. Meron lang king E3. Tapos sakaling kinain yung pawn sa F2 check. Kakainin lang yung knight sa E4. Tapos magbi-bishop B7. Tapos king D3. So akala natin parang napaka-risky para sa white king kasi na-expose na siya eh. Pero hanggang ganyan lang yan. Merong queen F5, king C3, tapos knight C6. So mag-threat na lang sa rook. Yung queen sa may H8. Tapos dito ay may bishop takes D6 lang. So ang evaluation dito ay pabor sa puti kasi lamang ng isang pyesa yung puti dito. So yan yung variation kapag yan yung mangyayari kapag queen A5 ang pinili ng itim dito. Yan. Ngayon, tingnan naman natin kapag nag knight takes C3 na. Kapag pinili niya ang knight takes C3, yan. Ang gagawin ng puti ay queen takes G7 pa din. After queen takes G7, syempre magro-rook F8 or rook F8. Tapos, gagawin naman ng puti ay A3. Tapos dito, meron pwedeng apat na gawin ng itim dito. So, pwede siyang mag knight C6. Yan. Queen A5 ulit. Bishop A5 or knight A5. So, unahin muna natin ang knight C6. Pagka nag-knight C6, ito yung tira ng itim na hindi magiging maganda ito para sa kanya kasi gagawin ng puti dito ay a takes B4 lang. So, a takes B4, knight takes D4, B takes C3, knight takes C2. So, nagpa-quality down yung puti dyan. King D1 lang. Tapos, knight takes A1. Tapos, merong matindi na bishop G5. So, anong plano nito after bishop G5? Ang plano nito kasi ay mag queen F6 tapos magmamati sa may E7. Obligado namang umalis yung queen dyan kasi may threat nga yung dark square bishop. Ngayon, ang magandang gagawin na lang dyan ay magpagpalitan na lang yung itim dyan para hindi siya mamati dyan. So yan yung mangyayari kapag nag knight C6. Yan, knight C6. Pagka nag queen A5 naman, queen A5,
meron lang knight b3. Tapos mag-queen d5. Tapos bishop d3. And then knight a2. A takes b4. Knight takes c1. Rook takes. Tapos dito ay white is winning kasi later on, yung h-pawn niya ito. So matindi yan. Kasi yung h-pawn naman ng itim dito, mamaya-maya kasi babagsak na yan. So iti-threat ng bishop lang yan or yung queen. Tapos itong h-pawn ng puti, magmamarcha na lang yan papunta sa may h8. So ipopromote yan. So lamang yung puti dito kapag ka nag-queen a5 yung itim. Tignan naman natin ang bishop a5. Pagka nag-bishop a5 naman, yan. Gagawin lang ay bishop h6. So may threatening mate sa may f8. Tapos dito, mag-queen e7 yan. Tapos knight b3. So may threat sa may bishop sa a5. Tapos may threat pa sa knight sa c3. At dito, syempre, lamang yung puti dito kasi naka-threat yung dalawang pyesa ng itim dito. So yan yung tira naman na bishop a5. So hindi pa rin maganda. Ngayon, tignan natin ang move na knight b5 na. So knight b5, so may check sa may king sa e8, e1 naman. Gagawin naman dito ay a takes b4. Knight takes d4. Bishop g5, so same idea yung kanina. Tapos dito ay meron lang queen b6. Para kung sakaling mag-queen f6, kakainin yung pawn sa b4. Pero meron pang isang move naman dito na pwedeng gawin pa ang itim. Meron lang knight takes. Tapos king d1. Queen b6. Bishop h6. Tapos queen takes b4. King takes c2. Dito, lamang pa din yung puti dito. Meron siyang decisive advantage kasi maya-maya, pwedeng kainin to. Yung rook sa f8. So, balik tayo sa queen b6 na move ng black. So, nag-queen b6. Yan. After queen b6, gagawin naman ng puti ay bishop h6. Tapos queen takes b4. So, yung parang kanina, may suporta sa rook. Tapos, ito may suporta sa rook. Tapos, may check pa. Yan. Ang gagawin naman ng puti dito ay c3. c3, tapos knight f5. C takes b4. Knight takes g7. Bishop takes g7. Rook g8. So, inilagan na yung threat ng bishop. Nag-bishop f6. Knight c6. Rook a3. So, itong rook a3, good move to kasi itong rook leaf na to pupunta sa may h3 tapos threat sa may pawn naman. Pawn sa may pawn ng black. Ngayon, sakaling nag-knight takes b4, yun nga, rook h3 tapos knight d5. Tapos rook takes h7. So itong move na to, nangyari to sa laban ni Susana Kawashukova versus Jasna Samardik. Yan yung laro nila noong 1990 sa may Prague Bohemians. So sa women's division to. Bali yung move kasi nila umabot ng 36 moves. Tapos ang sumunod na tira ng black dyan ay nag d6 na. Pero merong suggestion yung engine dito. Kung sakaling nag-knight takes f6 ang black dito, yan. Sakaling kinain ng black yan, ang gagawin ng puti dyan ay e takes e6, f6. Tapos may d5. Nag d5 para ma-develop na yung knight square bishop. Tapos dito ang kagandahan, merong h4. So hindi na mapipigilan yung h-pawn ng puti dyan. Tapos, king f8 lang para may suporta yung rook sa may g8. Sakaling magro-rook g7 yung puti dyan.
Tapos dito merong H5. So, tuloy-tuloy na yung pagmarcha ng pawn sa H-pawn ng puti. Tapos bishop D7, H6, grabe, hindi na mapipigilan talaga. So may rook C8, rook G7, rook H8, H7, bishop F4. Tapos dito ay nag-rook G8. So itong rook G8 na yan, good move yan. Kasi kung sakaling kakainin yan, kung sakaling nag-rook takes G8, eh hindi naman kasi kakainin yan ng puti yan. Ang gagawin ng puti ay magpo-promote siya. So H8 promote sa queen. Siyempre hindi mapipigilan yung hindi makakaalis yung rook sa may G7. Ngayon kung sakaling kinain kasi yan, meron lang rook takes H8 din. Tapos mate pa. Eh hindi pa naman makakaalis yung king din dyan. Yan, wala ding pupuntahan yan. Kasi kung sakaling mag king E8 yan, meron lang ding queen takes G8. Yan. So yan po yung invariation ng Sicilian defense. Tapos pinakita ko po yung unusual move na knight E4 tsaka queen A5. Usually po kasi ang talagang main line doon is knight D5. Yan. So yan po yung knight E4. So pinakita ko lang po yan para meron pa din tayong background or meron tayong konting alam pagka sakaling ma-encounter po natin ang pin variation tapos tumira ng itim yung tumira ng knight E4 yung itim. Yan. So maraming salamat po.